for me, an encouragement. Tatsagain lang natin, binigyan ko siya ng mahabang chapter to read. Ayun. Anyway, praise the Lord na nandito tayo. And today, hindi po ako ang tagapagturo. Meron po tayong inassign na magtuturo ngayon. And I believe in my heart that the Lord is gonna use him today para po ang salita ng Panginoon ay tumagos sa ating mga puso, baguhin tayo. We came inside the door, dito or sa likod kayo dumaan, depende ko ano oras kayo dumating. Pag close na ang harap, definitely sa likod kayo dadaan. So, ano man ang estado ng puso mong dumating ngayon, amen, the Word of God is going to change it. Amen, the Word of God will remove yung dapat mabago sa atin, and then kikilos ang Panginoon. Amen. And so without much further ado, meron po tayong tagapagturo ngayon. Kung merong Doc Aga sa labas, tayo naman may Doc Jericho tayo. Hindi, kasi kagalang-galang na kapatid, and the Lord is really good na bilang kasama natin siya dito sa bahay. We've seen how he has been changed by the Lord and how he's living the life that he received from the Lord. And so kung ano man yung ituturo niya, alam ko na he will first do it before he teaches it. So alam ko na gagamitin siya ni Lord ngayon. Tinatawagan natin ang ating poging kapatid. Amen. Praise the Lord. Brother Jericho po. Ayan. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Oh, nakakabahan. Good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon po. Before we start, let us pray. Okay? Sa Matthew chapter 6, verse 9 to 13, this is the Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. In Jesus' name, amen. Amen, 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 amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. So, ang topic po natin ngayon is power over temptation. Naniniwala po ba kayo na meron po kayong kapangyarihan? Meron po kayong power? Power! Diba? Meron po, bawat isa po sa atin, lalo po yung mga mananampalataya sa ating Panginoong Yesus, yung mga tumanggap na sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas nila. Naniniwala po ako, I believe there's a power in you para mapaglabanan yung temptation. So dumako po tayo sa ating pag-aaral. Ano ba ang ibig sabihin ng temptation? Temptation means a strong desire or a urge to do something, especially something that may be unwise, wrong, or against your better judgment. Sabi sa Nelson's Bible Dictionary, temptation simply means is an invitation to sin. Di ba? Ipaliwanag natin. Kumbaga, may isang bagay na gusto kang gawin. Gustong mong gawin. Diba? Pero, pag ginawa mo siya, alam mo magkakasala ka. Diba? Yun yung temptation. Ipaliwanag pa natin na malinaw. Paliwanag. Saglit lang po. For example, nagda-diet tayo. Dumako tayo sa pagkain. Nagda-diet ka kasi nga diabetic ka, di ba? And then out of a sudden, nagpunta ka sa kusina. Binuksan mo yung ref. Ngayon nakakita, siyempre kung nagda-diet ka, bawal sa'yo yung matamis. Bawal yung mga chocolate, di ba? Kasi nga diabetic ka eh. So binuksan mo ngayon yung ref, nakakita mo ngayon, wow, chocolate, yung paborito mo pa. Di ba? Yung paborito mong chocolate, nandoon. So, doon na papasok yung temptation, yung word na temptation. Gustong-gusto mo siyang kainin, pero hindi pwede kasi nagda-diet ka eh. Diba? Doon na papasok yung temptation.
Pero tandaan nyo mga kapatid, the word temptation or tukso, hindi po yan kasalanan. Tandaan nyo po yan. The word temptation or tukso, hindi po yan kasalanan. Bakit po? Kasi si Jesus mismo tinempt ng kaaway. Di ba? Si Jesus mismo tinempt siya ng kaaway, pero hindi nagtagumpay ang kaaway. Di ba? Amen. Kumbaga yung temptation, nasa iyo nila kung paano mo siya haharapin. Ngayon, pag nahulog ka sa temptation na binibigay ng kalaban sa iyo, doon papasok yung kasalanan. So tandaan po natin, temptation itself, hindi po yan kasalanan. Okay? Kasi ang ating Panginoong Yesus, hindi siya na-tempt nung tinempt siya ni Satan. Hallelujah! Marahil sa atin ngayon mga kapatid, marami dito ang mga na-tempt, diba? Na-tempt, nahulog sa kasalanan. Yung iba, na-overcome nila yung temptation. Praise the Lord. Diba? Kung babasahin po natin yung Bible, meron pong mga unang tao na nahulog sa temptation ni Satan. Diba? Tsaka kung titignan po ninyo, yung temptation na ginagawa ni Satan, may taktika po yan eh. Kung paano niya tinempt. Noong unang panahon sa Bible, si Adan at si Eve, sila yung unang taong nahulog sa temptation ni Satan. Kung titignan nyo yung temptation na ginagawa nyo, yung taktika ng kalaban, mula kay Adan at saka Eva, kay Jesus mismo, at sa kasalukuyan ngayon, iisa lang ginagamit niya. May tatlo na ginagamit si Satan. Diyan papasok yung the lust of the eye, lust of the flesh, pride of life. Yan yung tatlong ginagamit ni Satan para tayo i-deceive. Para tayo matempt. Kasi yan ang ginamit niya kay Adan at Eva, sa ating Panginoong Yesus, at sa kasalukuyan ngayon. Di ba? So, mga kapatid, tatandaan ninyo, yung tatlong yan, lust of the eye, lust of the flesh, pride of life, hindi po yan mismo nang galing sa ating Panginoon. Basahin po natin sa 1 John chapter 2 verse 16. Sapagkat ang lahat ng makamundong bagay na masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmula sa Ama. Amen. Diba? Kundi sa sanlibutan. Ano yung sanlibutan na tinutukoy? Si Satan. Si Satan po yun. Dahil itong sanlibutan na to or itong mundong ito, si Satan na po naghahari. Kaya napakalinaw po. Yung tatlong ginagamit ni Satan, lust of eye, lust of flesh, pride of life, hindi po yan nanggaling sa ating Panginoon. Tandaan niyo po yan. Amen. So, pag-aralan po natin kung paano tayo dinideceive o paano tayo tinetempt ni Satan. Pag-aralan natin. First, number 1, lust of the eye. Diba? Sinabi dito, sa Genesis chapter 3, verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya pumitas siya ng bunga at kumain nito, binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din nito. Di ba? Lust of the eye. Napakaganda sa paningin. Di ba? So, ginamit ni Satan yon na word para ma-attract si Eve. Nung time na yon, nung nasa Garden of Eden sila. Di ba? Pinakita niya na napakaganda ng prutas na yon. Siyempre, ito namang si Eve na-deceive. Kaya, napakaganda, napakasarap, di ba? Napakasarap sa mata. Diba? So, kagaya din ng ginawa ni Satan kay Jesus, parehas lang po sa Matthew chapter 4 verse 8. Pagkatapos dinala naman siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita, the word ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga tao. Di ba? Iisa lang yung taktika niya. Kung paano niya tinempt sina Adan at Eve, ganoon din ang ginawa niya sa ating Panginoong Yesus. Ipinakita niya kung ano yung maganda. Diba? Kung ano yung maganda sa paningin. Diba? Pero tatandaan po natin mga kapatid, hindi po lahat ng ipinapakita sa atin ng mundong ito ay maganda at mabuti. Lagi niyo pong iisipin yan.
Temptation, di po ba? Temptation. Maaari itong mundong ito, ipapakita sa iyo ang maraming pera, sports car, di ba? Malalaking bahay, di ba? Pero lagi niyo pong i-discern, lagi niyo pong mag-ask from the Holy Spirit, ipagdasal niyo. Kasi hindi, pwedeng ipakita sa iyo ng kalaban din, kagaya ng ginawa niya kina Eve at saka kay Jesus, di ba? Ipapakita ng kalaban sa inyo yung mga masarap sa mata, di ba? Pero hindi niyo alam, sa likod niyan, mapapahamak pala kayo. Di ba? So, yan yung lust of the eye. Yan yung ginamit ni Satan para i-deceive si Eve at saka si Adan. Pero sa ating Panginoon, hindi siya nagtagumpay. Hallelujah. Di ba? So, yan po yung lust of the flesh, lust of the eye, ipapakita sa iyo yung maganda. Number 2, lust of the flesh. Sa Matthew chapter 4, verse 2 to 3, siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kaya't siya'y nagutom, dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay ang mga batong ito. Di ba? Napaka ni Satan talaga. Alam niya kung saan ka titirahin. Di ba? Ilagay niyo po yung sitwasyon niyo kay Jesus, di ba? Kayo ba naman yung mag-fasting ng 40 nights and 40 days, walang kain? Magugutom talaga kayo, di ba? Isang araw pa nga lang or ilang oras pa nga lang na mag-fasting kayo, gutom na kayo, di ba? Di ba? 40 araw, 40 gabi, di ba? So dito papasok yung lust of flesh. Tinempt siya ni Satan, ipinakita niya, sinabi niya sa Panginoon, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang batong ito. Di ba? Pero hindi pa rin siya nagtagumpay diyan. Hindi siya nagtagumpay. Hindi kagaya ni Eve at saka ni Adan, di ba? Ipinakita sa kanila yung prutas, which is kung titingnan natin yung sitwasyon ni Eve at saka ni Adan, so nagandahan sila sa prutas at inisip nila masarap. Di ba? Inisip nila masarap yung prutas. Di ba? So nandoon na yung desire of flesh. Gusto nilang tikman kasi ang napakaganda sa mata, napakasarap ng prutas na to, di ba? So doon sila na-tempt. Kinain nila yung prutas, doon nagsimula ang kasalanan. Kasi inutos ng Panginoon, huwag niyong kainin. Di ba? Sa atin ngayon, sa ating mga mananampalataya, di ba? Ano yung mga lust of flesh na ino-overcome natin hanggang ngayon? Marami sa atin. Believer man o hindi believer, marami ang nagkakasala sa lust of flesh. Diba? Nandyan, number 1, nandyan yung sa pagkain. Busog ka na nga, sige pa rin. Diba? Diba? Ouch, aray ko po, aray mo. Aray ko, sabi nila, diba? Lust of flesh. Diba? Lust of flesh. Diba? At saka isa pa, diba? Sexual gratitude. Yeah, madami ang nahuhulog dito. Hindi po masama yung sex. Pero kung may asawa ka na at ginawa mo yun sa ibang tao, yun ang masama. Ngayon, pag wala ka pang asawa at ginagawa mo yung sex, yun ang masama. Lust of flesh. Di ba? Ginagawa natin yun kasi masarap, di ba? Masarap. Nasasatisfy yung flesh natin, which is wrong. Di ba? Wrong yun, wrong. Wrong po yun. Malaking X po yun, mga kapatid. Lalo na sa atin, mga mananampalataya. So I pray na ma-overcome nyo yung temptation na yun. Lagi nyo iisipin, the lust of flesh. Di ba? Kung ang ating Panginoong Jesus, di ba? Napagtagumpayan niya yun. Napagtatagumpayan din natin. Di ba? Huwag tayong gumaya kina Eve at Adan. Sila'y nahulog sa lust of flesh. Kinain nila yung prutas, kaya nagsimula yung kasalanan. So yan po yung lust of flesh. Amen? Naintindihan po natin? Hallelujah? Hallelujah. Number 3, pride of life. Naku po, pride of life. Pride of life. Sa Genesis 3, chapter 3, verse 5, sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo yung magiging parang Diyos at malalaman niyo ang mabuti at masama. Ito yung sinabi ni Satan kina Eve at Adan nung tinetempt sila. Di ba?
ilagay niyo yung sitwasyon niyo doon sa sitwasyon ni Eve at saka ni Adan. Yeah? Na pag kinain mo yung prutas, magiging para kang Diyos. Diba? Doon pa lang, pumapasok na yung pride of life. Magiging makapangyarihan ka, syempre. Diba? Magiging powerful ka. Diba? Magiging powerful ka. Magiging para kang Diyos. Diba? Doon na yung pumapasok yung pride of life. Diba? And then, basahin natin sa may Matthew. Next verse. Sa Matthew chapter 4, verse 9, sinabi ng diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Di ba? Ito yung sinabi ni Satan kay Jesus nung tinetempt siya. Di ba? Muli, mga kapatid, ilagay niyo yung sitwasyon niyo ulit sa sitwasyon ni Jesus. Di ba? Ibibigay ni Satan sa inyo ang karangyaan, maraming pera, di ba? Malalaking bahay, mga ano pa ba? Di ba? Pero ang kapalit niya ng inyong kaluluwa. Di ba? Eternal death, eternal punishment sa hell. Di ba? Maraming ganyan ngayon sa kasalukuyan. Binebenta nila ang kanilang pagkatao, ang kanilang kaluluwa, di ba? Para lang umangat, magkaroon ng maraming pera, di ba? Alam niyo yan, napapanood niyo yan eh. Maraming ganyan sa kasalukuyan. Pero hindi nila alam, na okay lang sa kanila na yumaman, magkaroon ng maraming pera, bahay, kotse, unlimited supply ng pagkain, di ba? Di ba? Pero ang hindi nila alam, sa hell ang bagsak nila. For example na lang sa Pilipinas, di ba? Ang daming mayayaman dun. Daming corrupt, di ba? Daming corrupt sa atin. Tingnan nyo kung minsan umasta ang mga mayayaman sa atin. Di ba? Yun yung pride of life na tinatawag. Kung manlait sila ng kapwa Pilipino, di ba? Yun, doon pumapasok yung pride of life. Kaya I pray, lalo na sa ating mga believer of Jesus, huwag tayong humantong sa ganito. Huwag tayong humantong sa ganito. Lust of the eye, lust of the flesh, and pride of life. Yeah? Kasi ang lahat ng yan, temporary. Hindi nyo madadala yan sa langit. Ang pagtuunan ninyo, mag-focus kayo sa Panginoon. Mag-focus kayo kung ano yung talagang plano niyo sa inyo. Di ba? Magbasa kayo ng Bible para maiwasan yung temptation. Yun ang power. Di ba? Yun ang power. Ngayon, nalaman na natin kung ano yung lust of the flesh, lust of the eye, and then pride of life. Nalaman na natin yung tatlong yun. Ngayon, paano natin siya may iwasan? Yun ang tanong. Paano natin may iwasan? Maiwasan tuloy. Sorry. Siya na, hindi po ako purong Tagalog. Siya na. So, paano natin maiwasan yung temptation? Paano? Di ba? Kung papansinin niyo si Jesus, nung siya tinempt ni Satan, palagi niyang sinasabi, it is written, nasusulat. Di ba? Kung babasahan niyo yun sa Matthew. Every time na tinetempt siya ni Satan, gawin mo nga itong tinapay, magpakahulog ka nga, di ba? Sambahin mo ako. Lagi niyang sinasabi, it is written. Diba? Basahin po natin sa Matthew 4, verse 4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat. Di ba? Ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ito yung number 1. Gayahin natin si Jesus para makaiwas tayo sa temptation. Gayahin natin siya. Di ba? So, nasusulat. Next verse. Matthew 4, verse 7. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat. Di ba? Nasusulat din naman. Huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos. Di ba? Ito yung time na tinempt si Jesus, sabi niya, dinala siya sa pinakamataas na parte ng palasyo. At sinabi sa kanya, tumalon ka nga, or tumalon ka nga at nasasabi sa kasulatan, isi-save ka ng anghel ng Panginoon. Magpapadala siya ng anghel para i-save ka, di ba? Yan yung sinagot ng ating Panginoon kay Satan. Sinabi niya, ngunit, sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mo subukin ang Panginoon mong Jesus. Amen. Next verse. Sa verse, Mateo chapter 4, verse 10. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat. Diba? It is written. Diba? Ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran.
Ito naman yung time na tinetempt ni Satan si Jesus. Sinasabi niya, ipapakita ko sa iyo. Dinala si Jesus sa pinakamataas na bundok at sinabi ni Satan sa kanya, pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa buong mundo at ang kapangyarihan nito, ipinakita sa kanya. At sinabi ni Satan na ibibigay ko sa inyo lahat ng kapangyarihan ng mundong ito. Basta't sambahin mo ko, magpatira pa ka sa akin, sabi niya. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, di ba? Sabi niya, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Amen. Di ba? Ano ang pinopoint ko sa mga verses na ito? Ano? Mga kapatid, magbasa po tayo ng Bible. Magbasa tayo ng Bible. Yun po yung pinopoint ko dito. Magbasa tayo ng Bible kasi yan po yung magiging power natin or weapon po natin. Diba? Pag alam mo yung Word of God at ipinamumuhay mo yung Word of God, diba? Every time na nandyan yung kalaban, nandyan si Satan para i-tempt ka, sasabihin mo rin, nasusulat. Diba? Sasabihin mo rin sa kanya, it is written, sinabi sa Word of God, ito ang dapat kong gawin. Diba? Halimbawa, sinabi siya ni Satanas, huwag mong sambahin si Jesus. Hindi yan God. Prophet lang yan. Sa Book of John, nasusulat. Di ba? Sinabi doon, ang berbo ay naging Diyos. Di ba? Alam mo kung ano yung sasabihin mo. Kasi nagbabasa ka ng Bible, pinamumuhay mo ito. So, yun din sasabihin mo kay Satan. Nasusulat. It is written in the book. Di ba? Jesus is God. Di ba? So, mga kapatid, magbasa po tayo ng Bible. At habang binabasa po natin ang Bible, ipamuhay po natin yan. Tiyak po, lalayo po yung temptation na binabato sa inyo ng kalaban, hindi po yan magtatagumpay. Hallelujah! Next verse. At kung kayo'y nagbabasa ng Bible at ipinamumuhay ninyo yung Word of God, di ba? Matthew verse 4. Pagkatapos, iniwan na siya ng diablo. Dumating naman ang mga anghel at siya ay pinaglingkuran nila. Di ba? Kung nagbabasa kayo ng Bible, ipinamumuhay nyo ito, di ba? Iiwan kayo ng diablo. Di ba? Di ba? Hallelujah! Di ba? Ganun po, dapat sa ating mga mananampalataya. Magbasa po tayo ng Bible, hindi po yung kung ano-ano yung mga binabasa natin dyan. Lalo ngayon, madaming distraction. Social media, di ba? Lalo ngayon sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Di ba? Magbasa kayo ng Bible, iiwan kayo ng diablo. Ma-overcome ninyo yung temptation. Amen. So, number 1, gayahin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Number 2, hanapin mo ang kahinaan mo. Ano bang kahinaan mo? Babae? Lalaki? Pera? Pagkain? Bisyo, kaya ng alak or yosi, anong kahinaan mo? Party doon, party dito, sanlibutang party, ano pa? Anong kahinaan mo? Shopping, hanapin mo. Yeah? Ilista mo, kung kailangan, ilista mo, ito yung kahinaan ko, babae. Yeah? Ito yung kahinaan ko, lalaki. Ilista mo. Bakit? Diyan kayo mag-focus. Bantayan niyo yung puso niyo. Mag-ask kayo ng guidance kay pastora, sa pastor, or sa elder, or sa care group leader ninyo. Ipag-pray ninyo yung kahinaan nyo. Kung sa ganun, ma-overcome ninyo kung ano man yan. Di ba? Number 2, hanapin nyo ang kahinaan nyo. Hanapin ninyo. At ipag-pray. Ipag-pray nyo yan. Di ba? Sabi sa Hebrew chapter 10, 24 to 25. At sikapin nating mahikayat ang isa't isa. Di ba? Sa pagmamahalan, at sa paggawa ng kabutihan. Amen. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Di ba? Nandito na yung mga signs, di ba? Nalalapit na pagbabalik ng Panginoong Hesus. Di ba? Kaya sabi, di ba, palakasin niyo ang bawat isa. Ngayon, kung nangihina kayo sa temptation na yon, ask, di ba?
Ask the Holy Spirit. Mag-pray. Magbasa kayo ng Bible. Di ba? Tawagan niyo si Pastora, kahit si Pastora, 24 hours naman yan, 24/7 naman yan. Tawagan, Pastora, pag-pray mo nga ako. Di ba? Si Pastora, magigising yan. Magigising yan. Yung mga care group leaders ninyo, di ba? O yung mga elders, mga malalalim na sa pananampalataya, tawagan ninyo. Kapatid, ganito ako ngayon. Pag-pray mo ako. Di ba? Wala pong walang mawawala. Walang mawawala kung i-voice out po ninyo. Sabihin ninyo kung ano yung kahinaan ninyo. Kasi pag hindi nyo po yan pinag-pray, pag hindi nyo po yan dineclare, diyan po kayo atakihin ng kalaban. Kaya sabi ko sa inyo. Kaya hanapin ninyo yung kahinaan ninyo, pag-pray, di ba? Magpalakasan tayo, attend the church, attend the prayer meeting, di ba? Palakasan po tayo mga kapatid. Palakasan po tayo. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Nakalagay nalalapit na ang huling araw. Hindi ko kayo tinatakot pero yun ang sinabi ng Bible. Hindi sa akin galing yun. Yun ang sinabi ng Bible. Kaya magpalakasan tayo mga kapatid. Kung kayo nangihina sa temptation na binabato sa inyo ng kalaban, call. Pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Number 3, mag-focus sa Diyos. Di ba? Mag-focus po tayo sa Panginoon. Hindi yung mag-focus kayo sa sanlibutan. Hindi yung mag-focus kayo sa ibang mga bagay-bagay dyan. Dahil kung kayo'y nakafocus sa mundong ito, dyan papasok ang temptation. Dyan kayo atakihin ng kalaban. Kung iba yung pinagkakaabalahan ninyo. Di ba? Sabi sa Romans 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Panginoon. Di ba? Magbago kayo ng pag-iisip. Huwag yung iniisip ninyo, ano kaya yung pagkain bukas? Ano kaya yung niluto ni Ate Isel? Alam niyo yun? Hindi yung pumunta kayo sa church para kumain lang. Dapat ang isip ninyo, pumunta kayo sa church para kumain ng salita ng Panginoon. Dapat ganun. Magbago kayo ng pag-iisip. Di ba sinabi doon? Mag-focus sa Panginoon. Hindi sa mag-focus kung ano-ano. Diyan kayo papasukin at titirahin na ni Satan. Temptation. Yeah? So, mag-focus po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi kagaya nila Eve at Adan, di ba? Hindi sila nag-focus sa utos ng Panginoon na huwag niyong kainin. Lahat ng prutas dito makakain ninyo, pero huwag niyong kainin the fruit of knowledge. Di ba? Utos siya ng Panginoon. Huwag niyong kainin. Pero hindi sila nag-focus. Kinain pa rin nila. Bakit? Temptation. Pero kahit na tinetempt ka, kung nakafocus ka sa Panginoon, hindi mo kakainin. Di ba? So, number 3, mag-focus po tayo. Mag-focus po tayo mga kapatid sa Panginoon. Amen. Number 4, alamin ang taktika ng kaaway or ni Satan. Di ba? Sa atin, sa mga mahilig sa basketball, mahilig sa boxing, sa mga babae, ano bang mga games ninyo? Wala ko masyadong badminton or chess, di ba? O volleyball, di ba? Bago kayo sumabak sa mga larong yan, di ba inaaral niyo yung kalaban ninyo? Di ba? Kung minsan ini-spy pa ninyo, magaling to Pinaghahandaan ninyo, di ba? Pinaghahandaan nyo yung kaaway ninyo. Di ba? So dapat ganoon din tayo mga mananampalataya. Meron tayong spiritual battle. Dapat paghandaan din natin yan. Alamin natin yung taktika ng kaaway. Kung ano yung mga binabato niya sa atin. Sabi sa Ephesians, sa mga taga-Efeso, chapter 6, verse 13, kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng laban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Hallelujah. Ano ito? Ano yung dapat mong isuot? Para makalaban tayo sa temptation. Ano? Yeah? The whole armor of God. Number 1, sintron ng katotohanan. Di ba? Alam mo na yung katotohanan Alam mo na yung katotohanan. Jesus is the way, the truth, and the life.
No one comes to the Father except through Him. John 16, verse 4. John 14, verse 6. Okay, sorry. Diba? John 14, verse 6. Diba? Alam mo yung katotohanan. Diba? So, isuot mo sintron ng katotohanan. Diba? Yan yung mga ipapato mo sa kalaban. Diba? Pag sinabi sa'yo na hindi si Jesus ang way para ikaw ay ma-save. Diba? Gawin mo ito. Gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Diba? Yun yung mga pwedeng ibato sa'yo ng kalaban. Pero hindi po. Hindi po tayo masasave sa ganun. You will not be saved by doing good to others. Hindi po. Sabi, only Jesus. The way, the truth, and the life. Yeah? No one comes to the Father except through Him. Yeah? Number 2, baluti ng katuwiran. Yeah? Yeah? Righteousness. Magpakabanal po tayo. Magpakabanal po tayo. Yeah? Dahil ang ating Diyos ay banal. So nararapat lamang na magpakabanal po tayo. Number 3, sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita or gospel, di ba? Suot niyo po yung ating sapatos. Tayo na po sa ilang. Kagaya ni John the Baptist, di ba? Nag-share siya ng gospel, sinare niya yung gospel, di ba? So ganoon din po sa atin. Lagi po tayong handa mag-share ng gospel sa ating co-workers, sa ating mga kaibigan, family, di ba? Share natin yung gospel ni Lord. Di ba? Yun yung mga dapat natin taglay. Yun yung mga dapat nating isuot pag tayo tinatempt ni Satan. And then, panangga ng pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng diablo. Shield of faith. Shield of faith. Di ba? Kung ano yung ibabato sa'yo ng kalaban, ganito ka, marumi ka. Hindi ka nararapat dyan. Huwag ka nang pumunta sa church. Kasi makasalanan kang tao, di ba? Ganyan yung mga pwedeng ibato. Ganyan yung mga temptation, di ba? Matulog ka na lang kasi masarap ngayon matulog, napagod ka, di ba? Yan yung mga temptation. Matulog ka na lang yan sa kama mo. Masarap, magpahinga ka ngayon, di ba? Ayan. Pero, sabi, shield of faith, di ba? Shield of faith. Kailangan nandyan yung faith, di ba? Para mapaglabanan namin temptation na binabato sa'yo ni Satan. Next, helmet ng kaligtasan. Di ba? Alam mo na, ligtas ka na eh. Ligtas ka na. Diba? Ligtas ka na. So, i-declare mo yun sa iyong sarili. In-accept mo si Jesus na yung God and Savior. Di ba? So, ilagay mo na yun sa utak mo. Helmet mo, gawin mong helmet. Para kung ano man ibato sa'yo ni Satan, mag-bounce. I'm saved. Saved na ako eh. Hindi na ako yung dati, Satan. Sorry, di ba? Saved na ako. I'm saved. Di ba? Last, tabak ng Espiritu. Di ba? Or the sword of Spirit. Di ba? Ano ba yung sword of Spirit? Ito yung the Word of God. Di ba? Ito yung the Word of God. Pag nagbabasa kayo ng Bible, marami kayong matututunan ng mga Word of God. Pag inaatake kayo ni Satan, meron kayong pambato sa kanya. Bato, Word of God. Di ba? Double-edged sword. Di ba? Yung Word of God. Tumatagos hanggang sa bone marrow. Diba? Kaibuturan ng ating kasukasuan. Di ba? Di ba? Amen. Amen. So ito po yung mga dapat natin isuot o gamitin kung tayo tinetempt ni Satan. Diba? Hallelujah. Number 5. Nako, ito. Nung pinag-aaralan ko tong number 5 na to, ewan ko, paano? Kasi may konting ano siya eh. Natatawa ako nung inaaral ko to. Pero glory to God. I-deliver ko sa inyo ng powerful. Tatatak sa inyong mga puso at mga gamit ninyo. Di ba? Number 5, takbuhan ng tukso. Di ba may kanta? O tukso, layuan mo ako. Di ba? Di ba? Di ba may tuksong ganon? Mga kapatid, tandaan ninyo, ang tukso, hindi po lalayo sa inyo yan. Lalapit at lalapit po sa inyo yan. Hindi yan lalayo sa inyo. Kaya kahit anong mga kanta ninyo, tukso, layuan mo ako. Hindi yan. Hindi, kagaya ni Joseph the Dreamer, tinakbuhan niya. Basahin po natin sa Genesis chapter 9, verse 11 and 12. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi,
halika't sipingan mo ako. Ito na. Ito na yung ginawa ni Joseph the Dreamer. Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Di ba? Tinakbuhan niya yung tukso. Di ba? Nandito yung lust of the eye, lust of the flesh. Kasi maganda yan, yung asawa ni Potiphar. Maganda yan. So maakit ka talaga kasi maganda, asawa ni Potiphar. And then lust of the flesh, yun na yung sinabi niyang, sipingan mo ako. Pero dahil sa si Joseph the Dreamer ay tagasunod ng Panginoon, di ba? Tinakbuhan niya. Ganoon din po sa atin, mga kapatid. Di ba? Takbuhan po natin yung tukso. Hindi po natin makakaya. Hindi na natin makakaya. Believe me, hindi mo kaya yan. Kailangan natin ng Panginoong Yesus. Kailangan natin yung leading ng Holy Spirit para malabanan yung tukso. So pag nandyan na yung tukso, lumayo ka na. Takbuhan mo na. Walang mawawala sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Takbuhan po natin yung tukso, mga kapatid. Number 6, make yourself busy. Di ba? Busy saan? Sa kaharian ng Panginoon, siyempre. Make yourself busy. Kasi kung hindi ka busy, makikita ng kalaban, diyan kanya aatakihin at diyan kanya ititempt pag hindi ka busy sa kanyang kaharian. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Ano yung aklat ng kautusan? The Bible. Pag bulay-bulaya mo iyon, araw at gabi. Sabi, araw at gabi. Di ba? Araw at gabi, basahin natin upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. At ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Di ba? Hallelujah. Hallelujah. Sinabi mismo sa Joshua, di ba? Araw at gabi, basahin natin yung Bible. Make yourself busy para hindi ka makapag-isip ng kung ano-ano. Di ba? Makita ka ni Satan na natutulog-tulugan ka dyan. Yeah? Diyan ka atakihin. Diyan lalapit yung temptation. So make yourself busy. Yeah? Next verse. Hindi kagaya ni King David. Hindi siya naging busy. Yeah? Hindi siya naging busy kaya siya natukso. Basahin natin. 2 Samuel chapter 11 verse 2. Isang hapon, bumangon si David at naglakad-lakad sa bungad ng palasyo. Habang nakatingin siya sa ibaba, lust of the eye, may nakita siyang isang magandang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Sino to? Si Bathsheba. Diba? Hindi siya naging busy, si King David nung time na yan. Diba? Hindi siya naging busy sa time na yan. Kabaliktaran ni David, ni Joseph the Dreamer, si Joseph, tinakbuhan niya yung tukso. Pero sa King David, tinitigan pa talaga niya. Kasi sabi niya, maganda yung babae. Siyempre kung hindi niya tinitigan yan, lust of the eye, hindi niya masabing maganda yung babae, di ba? Yeah? So tinitigan niya. Di ba? Lust of the eye. So mga kapatid, make yourself busy para hindi po kayo matukso. Hindi kayo matukso o hindi kayo maakit, matempt ng hinahain ng kalaban sa inyo. Diba? Maging busy po tayo sa kaharian ng Panginoon. Dumalo po tayo ng church every Friday. Prayer meeting, dumalo po tayo. Physical, napakaganda po sa physical. Hospital visitation, yan po, gayon po natin. Mga bagay-bagay na makakapag-busy sa atin sa Panginoon. Hindi po yung mga bagay-bagay na alam niyo na, makapagpalayo sa atin sa Panginoon. Huwag pong ganun. Huwag. Make yourself busy para sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. And then, number 7 po. Number 7 po tayo. Malapit na po tayo. Malapit na po. Number 7, matutong tumanggi. Yeah? Matuto po tayong tumanggi. Learn to say no. Kung alam mo naman po na yung bagay o yung sitwasyon o yung lugar na ini-invite ka ay makakasama sa iyo, say no. Learn to say no. Tumanggi ka. Wala pong mawawala sa iyo kung tatanggi ka sa sitwasyon na yon. Makakabuti pa nga sa iyo, lalo't kung alam mo na yung sitwasyon na yon ay mapapasama ka. Yun, nandun na yung temptation ni Satan na alam mo. Halimbawa, niyaya ka, bro or sis, tara, disco tayo. Yeah, disco tayo.
O kaya sa mga lalaki, alam niyo yung patay sindi? Alam niyo yung patay sindi na ilaw? Di ba? Alam niyo yun? Oh. Spotlight, alam niyo yan, di ba? Niyaya kayo sa ganun. Di ba? Believer na kayo. Anong gagawin ninyo? Learn to say no. Tumanggi kayo. Tumanggi kayo. Kasi yun yung temptation na hinahain sa inyo ng kalaban. Di ba? Tandaan niyo mga kapatid, sa bawat temptation na kayo'y umuo, there's a consequences. Tandaan yan. Hindi pwedeng wala. Sa bawat kasalanan na nagagawa mo, may consequences yan. Hindi pwedeng wala. Ngayon, advice ko lang, kung alam ninyo na yung ini-invite ka, alam mo na pupunta ka doon, magkakasala ka. Alam mo na yung consequences na mangyayari. Huwag ka nang umattend, or huwag ka nang sumama, o huwag ka nang pumunta. Learn to say no. Di ba? Di ba? Amen. Sabi sa Galatia, sinabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Di ba? Gawin ninyo ang Espiritu, ang banal na Espiritu ay inyong patnubay. Amen. Siyang gawin yung patnubay upang kung ano man yung imbitasyon ng kalaban sa inyo, madidiscern ninyo, malalaman ninyo, lalago ba ako dito? Mapapabuti ba ako dito? Di ba? Di ba? So, let's focus. Matutong tumanggi sa mga yaya ng ating mga kaibigan. Di ba? Mga kaibigan na hindi natin alam kung makakabuti ba sa atin o ano. Di ba? Amen. Learn to say no sa mga bagay na makakapagpalayo sa inyo sa Panginoon. Amen. Panghuli, tapos na ba tayo? Number 8, manalangin palagi. Amen. Mga kapatid, araw-araw po tinetempt tayo ng kalaban. Araw-araw yan. Kahit nga kanina, pagising ninyo may temptation ka agad, di ba? Imposibleng wala. Yeah, meron yan, meron. Meron yung sasabihin na huwag ka na mag-church. Matulog ka na lang. Yeah, maglaba ka. May lalabahan ka pa, di ba? Ang dami mong labahin. Di ba? Next time na lang. Yan, temptation na yan, di ba? Yeah, temptation, kaya dapat palagi tayong manalangin. Palagi tayong manalangin, mga kapatid. Yan yung magiging power natin over temptation na pinapakita ng kalaban sa atin. Di ba? And then, sabi sa Matthew chapter 6, verse 13, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Amen. Di ba? Amen. Hallelujah. All glory to God. Di ba? Hindi po natin kaya, mga kapatid. Hindi natin kakayanin ang tukso na pwedeng ibigay sa atin ni Satan. Hindi po natin kakayanin kung tayo'y hindi aasa sa banal na Espiritu, hindi tayo aasa sa Diyos, hindi natin kakayanin. Kaya palagi tayo manalangin, di ba? In the Lord's Prayer, chapter 6, verse 13, sabi niya, huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. So mga kapatid, alam ko mahirap. Tao tayo Tao tayo, marami tayong flaws, kahit ako. Marami tayong pagkukulang, di ba? Pero kung tayo araw-araw nananalangin, mula paggising mo hanggang sa pagtulog mo sa gabi, nananalangin ka, pagtatagumpay natin ang temptation na yan. Amen. Naway mga kapatid, may natutunan po tayo. Yan lang po yung share ko po sa hapon na to. All glory to God. There is power in temptation. Hallelujah. Hallelujah. Sa Diyos po ang kapurihan. In Jesus' name. Amen. Sige po, tumayo tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. And let us pray what we've heard from the Lord through the life of Pastor Jericho. Let us just come before the throne of our God and let us ask for this power over temptation. Manalangin tayo. And kung ikaw nandun ka sa punto na you know, nalista mo yung mga temptations na trap ka ng kaaway. Or you are in the situation na kasalukuyan ka na nandoon. But praise the Lord, you are here. Praise the Lord, you heard the word of God. And praise the Lord because
God has given us the power over temptation. And so let us come before the throne of our God and ask for forgiveness. Hallelujah. Ora basika tarabashanda rabasika rabasika rabakaya. Ora basika tarabashanda re. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Fill us, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Father, Lord, we are flawed. Father, we are, Lord God, surrounded by temptations. Kabilaan, Panginoon. And Lord, in order for us to overcome all this, oh God, Lord, we come to you in humility, Lord God. Lord, we ask for forgiveness sa aming mga nagawa, Panginoon. Lord, we ask for forgiveness when we gave in, Lord God, sa temptation, Panginoon. Here, we realize, Lord, na hindi namin kaya, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin. Temptation is real. Satan is real. And he's everywhere. And he doesn't stop. 24/7, he's always coming to tempt us. Kasi ang gusto niya sa atin ay bumagsak at hindi na magpatuloy sa Panginoon. He's even tempting us not to go to church, not to continue our faith with Jesus. He's tempting us to go away from our faith with the Lord Jesus Christ. He's tempting us na hindi natin mapagtatagumpayan ang buhay na to. But thanks be to God who always causes us to triumph. Thank you for the blood of Jesus that cleanses us from all sins. Hallelujah. Thank you for the Word of God na binigay na ng Panginoon sa atin para ating bulay-bulayin pag-aralan upang mapagtagumpayan ito. Hallelujah. Sige po, kausapin natin si Lord. Kapag kanina nung nagtuturo si Brother Jericho, may mga naalala tayo ng mga kasalanan, mga temptation na natrap tayo. At nakita natin ang sarili natin doon. Pinakita ng Panginoon para tayo ay umalis at pagtagumpayan natin. Never again. Not again, Satan. Not again. Not again. No. No, Satan. No to temptations. No to the works of the enemy. Hallelujah. Hallelujah. That we use the Word of God, which is the sword of the Spirit, para wasakin natin ang lahat ng gawa ng kaaway sa ating buhay. We destroy the work of the enemy. We destroy lahat ng mga bisyo na pilit tayong inaalipin ng kaaway. The chains be broken in Jesus' name. Chains be broken in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Something that is stopping you from serving the Lord. Lust of the eyes. Lust of the flesh. The pride of life. Chains are broken in Jesus' name. Chains are broken in Jesus' name. Chains are broken in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your power that you have given us, Lord. To break every chain. To break every chain. Hallelujah. Oh, I hear the sounds of chains broken in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Chains are broken sa buhay namin. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Panginoon. And right now, the Lord is inviting you for a heart of surrender. Nais ng Panginoon, hindi lang narinig mo. Ang nais ni Lord ay aksyonan mo.
Lord, I want to surrender my life to you. Upang mapagtagumpayan ko ang mga tukso ng kaaway. If you are that person, and you're honest to God, come. I just want to pray for you right now. Hindi ko kayo ipagpipray individually, but I just want you to come. Just come to God. Lord, hindi ko kaya. Hindi ko kayang pagtagumpayan ang mga tukso. Kailangan kita, Panginoon. Come. Right now, come. There is an altar open for you right now to just admit to God, Lord, hindi ko kaya. Hindi ko kayang mag-isa. Kailangan kita. Whether it be you are an old Christian or a new Christian, new believer, pero alam mo sa sarili mo, hindi mo kayang pagtagumpayan. Come to the altar right now because He is here. Our God is here right now to minister. Libo-libo anghel ang ipapadala niya para mag-minister sa atin ngayon. Let's just be honest and tell God, Lord, hindi ko kaya. Music team, can you just play the song Heart of a Servant? And let us just worship the Lord and come to the throne of our God, to the mercy seat. Lord, hindi ko kaya mag-isa. Lord, kailangan kita, Panginoon. Here I am, Lord. Here I am, Lord. Here I am, Lord. Sige po, wag po tayong mahiya. Wag po tayong mahiya sa kapwa natin. This is between you and God. Hindi sasabihin ng kapatiran, mahina ka, may mga tukso sa buhay mo. Lahat tayo may tukso sa buhay natin. In different area of our lives, the enemy is trying to destroy our faith, to destroy our relationship with God by sending temptations along the way. Kung may makulit din ang kaaway, gusto kanyang pabagsakin. But you come before the throne of our God and say, Lord, kailangan kita. Because without you, hindi ko mapagtatagumpayan. Kung meron lalapit sa Panginoon, number 1 na po ako. Kasi maraming mga tukso sa paligid and only by the grace of God ko mapagtatagumpayan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Sige po, lumapit tayo sa Panginoon. Hindi ko kaya, Panginoon. Let us worship the Lord. Express yourself before the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kailangan kita, Panginoon. I am in desperate need of you, Lord God. I'm desperate, Lord. I'm desperate, Lord God. Kailangan kita, Panginoon, sa buhay ko. Kailangan kita, Panginoon, Lord God. Hindi na ako ang masunod, kundi ikaw, Panginoon. Come on, just come before the throne of our God. Tell Him, Lord, kailangan kita, Panginoon. Hallelujah. Kailangan kita, Panginoon.
harapan, Lord, declaring their total dependence unto you, Lord God. Lord, ito nga po yung nais mo, Lord God. Yung kami po, aminin namin sa ganang amin, hindi namin kaya on our own. Lord, we need you, Lord God, in our lives, oh Lord God. And help us, Lord God, Lord, to cling onto your words, onto your powerful words, upang, Lord God, sa pamamagitan ng iyong salita, mapaglabanan namin ang mga tukso, Panginoon, na pinapadala ng kaaway sa amin. Lord, thank you, Lord God, sa bawat isa na naririto, Lord God. Lord, this church, Lord, wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon, sa buhay namin. Lord, we declare our total dependence. We are totally and completely dependent unto your power, Lord God, and your presence upang magtagumpay kami sa takbuhin na pinagkatawagan mo sa amin. Lord God, we thank you. We thank you, Lord God, for your words that you have given us, Lord, so that, Lord God, we will be victorious over temptations that the enemy is sending us. Lord, thank you for your discernment na binigay mo sa amin, that we will understand, we will see the tactics of the enemy from a distance. At Lord, kami po, O Diyos, ay hindi pa huhuli sa Kanya. Tatakbuhan na namin ang temptation. Lord, magpo-focus kami sa iyo, Panginoon, Lord God, at sa iyong mga salita at sa mga pinapagawa mo sa buhay namin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Lord, we thank you. We thank you, Lord God. Salamat sa bawat isa na naririto. Salamat, Panginoon. You know our heart's cry. Our cry, Lord, is to be victorious over temptation. And Lord God, we seek your very presence as we surrender ourselves before you. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Follow you. Yes, Lord. I'll follow you. I'll follow you. Heavenly Father, salamat sa buhay ng bawat isang Panginoon. Lord, that we are declaring our humble surrender before you, Lord, that we will follow you, Lord. Thank you, Lord God, for giving us a victory, Lord God, over temptation. You've given us, Lord, the power over temptation. Lord, you have given us, Lord, the authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy, Lord God. Lord, marami pong salamat, O God. Ang kapangyarihan mo ay tunay nga tinanggap na po namin, Panginoon. We give you back all praises, all glory, all adoration. In Jesus' mighty name, we pray and we declare, Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Tayo po'y makakaupo sa presensya ng Panginoon at tinatawagan ko si